Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Ang ating pong mas sponsor na si Antonio Basa and Family para sa kaarawan ni Beng Basa. Pamisang pasasalamat ng Mia Sanchez Family, Teddy Rose Baguio, Sister Remy Balquedra, Finest Bake Shop, Brother Dean Madrigal and Family, Sister Aida Caraan and Family, Sister Nora Rivera and Family, Sister Dora Lapitan and Family, Sister Mac Valdecantos and Family, Brother Bonifacio Tranquilino and Family, Sister Nelia Captabaco and Family, Totoy Ludi Fadul and Family, Sister Esther Calapok and Family, Tenny Valdemor de Jesus and Family, Gina and Ramil Valdemor, Sister Rosario Navarro, Sister Lulu Cainto, Brother Ronnie Baisas and Family, Tess and Dina Lucario and Family, Edwin and Merced Verses and Family, for the Lisa and Melchor and Family, Sister Lori Bernardo, Sister Celia Generosa and Family, Lindo Family, Cagayat Family, para sa kaarawan ni Soliman Madrigal Jr., Balandra Family, Jovel and Maricel Cahipe and Family, para pa rin sa isang pasasalamat ni Maribel Basa at kanyang personal na intensyon. Special intention ni Dani Rosales and Family, Esperanza Simpson and Family, Mary Ann Zantua and Family, Janet Perez and Family, Wilma Martin and Family, Ning Realon and Family, Marita Pasuyuin, Beatrice de Mesa, Silvia Calusa, Ana Jeresa, Lilia Orena, Gia Leage, Maricor Sikab, Hera Diaz, Mimi Cornejo, Dan Juan. At para sa 25th wedding anniversary nila Mr. and Mrs. Soriano, para sa kaluluwa ng mga sumusunod: Ricardo Balquedra, Florencia Balquedra, Leonardo at Aura Baguio, Edward D., Andres at Benita Lindo, Renato Bernardo, Alex Padu, Francisco and Adela Cahipe, Zacarias and Gregoria Cahipe, Pablo and Emeranciana San Rafael, Jose Barreto, Freddy Moranita, Norma Seroma. At gayon din, ang misa pa rin pasasalamat sa karangalan na Our Lady of Mount Carmel, aling na Mr. and Mrs. Antonio and Rosa Valdelmo family. Magsitayo po tayo lahat. Purihin ang Panginoon, awit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon sa ating ritual mass na ito. Kaugnay ang sakramento ng binyag para sa mga sanggol na tatanggap at magiging kabahagi ng ating sambayan ng Kristiyano. At ganoon din mga kapatid, isinasagawa natin ang misang ito sa kalye upang patuloy na habang sumusunod sa pinag-uutos ng IATF ng mga senior at ang mga bata ay hindi pa rin maaari lumabas na kanilang mga tahanan, tayo po ang lumalapit sa kanila. Ang simbahan ay patuloy na tumutugon sa kanyang misyon na ipalaganap at iparamdam sa mga taong mananampalataya na ang Diyos ay nasa kanya-kanya ring mga tahanan. Ang ating Panginoon ay patuloy na gumagabay at nagbibigay ng pagpapala para sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, ating sambitin, papuri sa Diyos sa kaitaasan
at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng pakikisalo sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ng iyong anak. Kami pinalalakas ng Espiritu ng iyong pagkukob ay ganap nawang makatahak sa landas ng iyong bagong buhay sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ng kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang pula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kaniyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinuko.
Haleluya, Haleluya, ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Haleluya, Haleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Mga kapatid, katulad ng aking binanggit kanina, ito pong ating banal na pagdiriwang na ito, hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Diyos at nagpupuri, kundi patuloy na ipinadarama ng Diyos sa atin na kahit tayo nananatili sa kanya-kanyang mga tahanan, lalitigit ang misang ito ay iniaalay natin para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga senior at lalitigit sa mga sanggol, sa mga bata na hindi pa maaaring lumabas na kanilang mga tahanan. At naroon kaugnay ng banal na pagdiriwang ng misang ito ay ang ating sakramento ng binyag na tatanggapin ng 2 sanggol sa lugar na ito. At naroon ipinapakita sa atin kung kahapon binanggit ko rin ang epekto or principal effects na sinasabi ng sakramentong ito na tayo ay tunay na nagiging disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga rin mga kapatid yung aspeto na ang bawat binyagan, tayong lahat ng mga binyagan, ay mayroong tinatanggap na misyon mula sa Panginoon. Alam niyo na ba ang misyon niya sa buhay? Kayo umidad na hindi alam ang misyon sa buhay. Mga kapatid, bawat binyagan, bawat taong tinatawag ng ating Panginoong Hesus, meron tayong purpose. Meron tayong tinatanggap na misyon sa ating Panginoon. Kaya nga, sa ating ebanghelyo mga kapatid, napakaganda. Bago pinangalanan itong mga apostol ng ating Panginoong Hesus, mayroon ang bilin ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus sa kanila. At naroon, ano yung kanilang mga gawain? Pagalingin yung mga may karamdaman, paalisin or palayasin yung mga masasamang espiritu. Pero ang bottom line nito, naroon sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, na marahil ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ipangaral mo na malapit nang maghari ang Diyos. Sige, sabihin mo. Natunay mga kapatid, bagamat tayo ngayon panahon pa rin ng pandemya, na talagang napakahirap ng buhay. Pero mga kapatid, una na pinapaalala sa atin ng Diyos, batid ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga kalooban. Kaya nga wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi tayo maaaring magsuot ng maskara pag tayo humaharap sa ating Panginoon. Sapagkat tunay na ang Diyos ang
ang nakaaalam ng lahat sa atin. Nababatid niya ang nilalaman ng ating mga puso. At tingnan natin, itong mga alagad na ito, itong mga apostol na ito, hindi sila yung mga mahuhusay ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Hindi sila yung mga matatalino at talagang may posisyon sa kanilang lipunan. Sino ang mga alagad na ito? Yung mga karaniwang mangingisda. Yung isa, publikano. Yung mga ordinaryong tao. Pero bakit sila ang pinili ng Diyos? Sapagkat alam ni Jesus, batid ni Jesus, na mga ordinaryong alagad na ito ang magiging saksi at patunay na magpapalaganap na ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. Ikalawa, mga kapatid, na paanyaya sa atin, hindi lamang na babatid ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Kung tunay na ang bawat binyagan, tayong lahat ay may purpose, tayong lahat ay may mission na tinanggap sa ating Panginoon. Kung nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng bawat puso ng tao, naroon yung ating pananampalataya ay dapat tunay na nakikita sa ating paggawa. Sapagkat sa bandang huli ng ating buhay, hindi naman yung ating yaman ang susukatin ng Diyos. Hindi naman kung ano lamang yung ating taglay sa buhay na ito. Sapagkat sa pagharap natin sa Kanya, mga kapatid, ang magiging sukatan ng ating buhay ay kung paano natin tinugunan ang misyon na ating tinanggap sa ating Panginoon. Bilang mga binyagan, bilang mga Kristiyano Katoliko, na ayon dapat ang ating pamumuhay sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ang pinakahuli sa lahat, ang lahat ng mga gawain, pananalita, pagiging ating iniisip, dapat laging nakabase sa bilin ng ating Panginoong Hesus. Ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos sa inyo. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang sakramento ng binyag. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito upang ang inyong mga anak ay maging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong mga pabibinyagan. Bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayan ng Kristiyano? Nalalaman ba ninyo, mga magulang, na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong mga inaanak sa pananampalataya? Ngayon ay dadako tayo sa pagtatakwil sa kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pangaakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ang ating pagpapahayag ng pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, halina't dumulog sa Diyos na nagkakaloob ng kanyang buhay sa mga sumasampalataya at nagpapabinyag upang ang kanyang paglukob at paglingap ay may dulot ng tubig na puspos ng kanyang pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, halina at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalamitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang mga batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Heart Gabriel, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos sama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapangid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari, Hari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahiduns ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, sama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilungin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Santiago Apostol, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calusod, San Roque, Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may aalay mula sa katas ng ubas
at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama namin lumikha, ang mga pinagindapat mong makawangis ng iyong anak ay aming dinadalangin makaisa sa iyong pinalulugdang haing tinanggap mo bilang alay ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Santo Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Heart Gabriel, Eloisa Rain, na mga bagong kaanib ng iyong angkan bunga ng binyag upang kanilang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang sambayanan ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Pagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang tunay na nakababatid ng laman ng ating mga puso. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Ang katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa katawan at dugo ng iyong anak ay makapakinabang nawang ganap sa kanyang espiritu sa ikapagkakaroon ng ibayong pagsulong sa pamumuhay bilang magkakapatid upang sa kaganapan ng aming pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, lalong mag-ibayo ang pag-ibig naming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa at pagdiriwang ng sakramento ng binyag, humayo kayong mapayapa.